Sino ang nasa likod ng patuloy na paninira, pagmumura at paglapastangan ng taong ito sa pamamahala at sa kabuuhan ng Iglesia ni Kristo? Part 4. Sa kabila ng panggagalaiti ng mga kapatid sa galit dahil sa ginawang paninira, pagmumura at paglapastangan niya sa pamamahala at sa lahat ng mga kapatid ay patuloy pa rin itong Epipanyo Labrador sa kanyang ginagawa at pag-upload ng video. Kaya ang tanong ng maraming kapatid ay ganito: 1. Saan kaya humuhugot ng lakas ang loob ang taong ito para kalabanin ang kabuuhan ng Iglesia ni Kristo, maging ang mismong pamamahala? Sino kaya ang nasa likod ng kanyang ginagawang pambabatikos? Bakit tila ayaw niyang tantanan ang ends maging ang pamamahala? 3. Gaano nga ba kalaki ang ibinayad sa kanya o mayroong kayang taong nagbigay ng suhol para lamang pabagsakin o atakihin ang Iglesia ni Kristo sa kabuuhan? 4. Bakit tila itinaya ng taong ito ang kanyang buhay? Dangal at moral matupad lamang ang kanyang masamang layunin ang manira, magmura at mamaratang ng kasinungalingan? Mike, hindi ba't ang kanyang akusasyon laban sa pamamahala at sa kabuuhan ng Iglesia ni Kristo ay pawang kasinungalingan at pambibintang lamang? 6. Hindi ba't siya ay nag-imbento lamang ng kwentong walang basihan at gumagawa ng reaction, video batay lamang sa kanyang sariling opinyon o mga pananaw? 7. Maaari bang manahimik na lamang o magwalang kibo ang lahat? NG Megia kapatid tungkol sa mga bagay na ito. At kung sa Biblia ay sinasabing huwag gantihan, NG masama ang masama sa halip ay mangibabaw ang pag-ibig at pagmamahal sa kapwa, kababa ang loob, pagpapatawad sa nagkakasala. At ipaubaya ang lahat ng mga ito sa Diyos sapagkat nasa Kanya. Ang paghihiganti ay makatwiran lamang. Ba para sa atin na ito ay palagpasin at hayaan na lamang ang ganitong mga tao? 9. Kung palalagpasin, ay ito ng iyan kay hindi ba't para na ring sinabing tama ang lahat. Ang kanyang akusa at pamamaratang kaya, makatwiran lamang na tayo ay murahin at pagsabihan ng masasakit na salita. 10. Ano kaya ang tamang tugon ng Iglesia ni Kristo sa ganitong usapin ng sa ganun ay hindi? Pamarisan gayon paman, ay hindi rin nakukompromiso ang aral na ating tinanggap bilang taong naturuan ng aral ng Diyos ay hindi may tatatwa na kapag nakakarinig tayo ng ganitong paninira at magpang-alipusta, ay tayo rin ay nasasaktan at nakakadurog ng puso lalo na kapag sa pamamahala na mismo natin nila ito ginawa, kaplastikan at kasinungalingan. Din kapag sinabi nating tayo'y hindi nakakaramdam ng galit at sama ng loob sa mga gumagawa sa atin ng masama sapagkat tayo man ay tao lang na nasasaktan, nagkakamali at nagkakasala. Ang ganitong klasing pangyayari ay hindi bagong bagay sa Iglesia ni Kristo ay sapagkat ipinapagpapauna na ito ng ating Panginoong Jesucristo at ito ang nakasulat sa Juan 15:20. Alalahanin ninyo ang salitang sinabi ko sa inyo, ang alipin ay hindi nakakahigit sa kanyang Panginoon. Kung ako'y inusig nila, kayo man ay uusigin nila. Kung tinanggap nila ang aking salita, tatanggapin din nila ang inyo. Mateo 5:12. Mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat sa kanila ang kaharian ng langit. Mapalad kayo kapag dahil sa akin kayo'y inalipusta, inusig, at pinaratangan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan. Magalak kayo at magdiwang sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Ganyan din ang ginawa nilang pag-uusig sa mga propetang nauna sa inyo. 2 Timoteo 3:12. Ang lahat ng nagnanais mamuhay nang matuwid bilang tagasunod ni Kristo Jesus ay daranas ng pag-uusig. Panila Pedro 4:12-13. Mga minamahal, huwag kayong magtaka sa mabibigat na pagsubok na inyong dinaranas na para bang ito'y di pangkaraniwan. Sa halip, magalak kayo na kayo'y nakikibahagi sa mga paghihirap ni Kristo upang kayo'y mapuno ng kagalakan kapag nahayag na ang kanyang kaluwalhatian. Juan 16:33. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang kayo'y magkaroon ng kapayapaan sa akin. Magdaranas kayo ng kapighatian sa sanlibutan, ngunit tibayan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Itong mga talatang ito ay nagbibigay lakas ng loob sa mga kapatirang Iglesia ni Kristo upang magpatuloy sa kabila ng mga pagsubok at mga pag-uusig sapagkat may gantimpalang nakalaan para sa atin. Kaya mga kapatid ay huwag natin itong ikalungkot, manapa ay dapat na magalak tayo sapagkat nakabahagi tayo sa dinanas ng mga paghihirap ng ating Panginoong Hesukristo. Ang kagalakang ito ay malulubos kapag mahayag na ang kanyang kaluwalhatian at ito ay malapit na nakang mangyari. Magpakatatag ang lahat ng mga kapatid at patuloy tayo sa ating ginagawang mga paglilingkod sa mga pagsamba, pagtupad ng tungkulin
pagbabagong buhay, paggawa ng mabuti, pagtulong sa kapwa, mga pagmimisyon o pamamahagi ng ating pananampalataya, pakikiisa sa pamamahala at ang panghuli ay laging mananalangin. Kasi nawa tayo ng Espiritu Santo bilang tatak ng ating pagkakakilanlan bilang kanyang mga anak at tupa ng kanyang pastulan. Patuloy tayong magtiwala, manghawak sa kanyang mga pangako at ilagak ang lahat ng kabalisahan sa kanyang magagawa. Ang lahat ng kapurihan at kaluwalhatian ay sa ating Ama na nasa langit. Amen.